Hello! Kamusta po? Isang masayang araw po sa inyong lahat. Ako si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, only in the Philippines. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakainis. Itong ating pambansang kapulisan na hepe ng kapulisan. Nagmistulang naging tagapagtanggol ng mga adictus benedictus, mga Barabas Hestas. Magtakin mo, imbis na ang marinig natin sa kanya ay yung mga magagandang advice tungkol po sa illegal na droga, isang warning na huwag kayong hahawak ng illegal na droga. Ang nangyayari pa ay mistulang pinagtatanggol niya ang mga addictus, at mistulang pinopromote niya ang illegal o pinagbabawal na gamot. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. Napaka-importante po sa amin mga vlogger ang isang like. Yan po ay libre, at kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para naman updated ka palagi sa tuwing mag-upload ako ng video. So, dito po sa isang video na nagba-viral na. Kahapon pa po ito, kaya lang busy tayo kahapon, nagkaroon tayo ng lakad. So, ipapa-analyze ko na lang sa inyo. Kayo po ang mag-analisa and then mag-comment tayo, no, dito po sa video ni Marvin. Ito po yung ating hepe ng kapulisan. Panoorin niyo po. Wait lang. Hindi sila bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Wait lang Ayan. Tana. At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, there's no comparison Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Tapos na. Narinig niyo po? Malinaw po ba yung audio? Napanood niyo po ba yung video? Ang nakikita po natin, kung hindi tayo nagkakamali, parang mistulang ipinapaliwanag niya pa yung ipinagbabawal na gamot, na parang hindi naman ito masama. Parang kailangan niyang ipaliwanag na ito'y parang may importansya. Hindi ba't ganon? Panoorin niyo nga po ulit. At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember? Hindi raw sila addict. Yung mga gumagamit ng drugs, illegal drugs, hindi raw sila addict. Sa ating pagkakaalam, bata pa tayo. Simula pa nung bata tayo, yung ipinagbabawal na gamot. Anong sinasabi sa atin ng mga matatanda? Huwag kayong gagamit niyan. Or huwag kayong susubok. Bakit? Because ang illegal drugs ay addicting. Hindi ba? Yung alak, addicting po yung alak. Marami pong nalululong sa alak. Yung sigarilyo, addicting din po yan. Yung sugal, addicting din po yan. Lalo na ang drugs. Hindi ba? Yung mga gumagamit daw, sabi ni Marbil, hindi sila addicts. No? Parang parang ang malas. Ang malas natin sa PNP chief na ito. There's no comparison
Remember, ang drugs kasi based dun sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang yung maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas maganda raw yung data nila about crime. So, naintindihan nyo naman po siguro yung malinaw naman yung audio na panood nyo. Kung hindi tayo nagkakamali, parang hindi niya minamasama ang ipinagbabawal na gamot na kung ikaw ay gagamit, parang okay lang. Hindi ba't napaka-contradict sa kanilang mga mandato? Alam nyo, napakamalas naman talaga ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng administrasyon. Isang bangag na administrasyon. Dapat dito kay Marbil maipa-drug test, yung hair follicle test. Di po ba? At pati na rin yung psychoneuro test, yung hinahamon po kay BP Sara. Dapat magpa-test din siya dyan eh, ng ganyan eh, psychoneuro ba yun? Gaya ng hamon po kay BP Sara. Dapat sumailalim ito sa mga test at sa mga exam. Itong ating Chief PNP na mistulang parang ipinopromote niya pa yung droga, okay lang yan. Yung droga, kailangan yan dahil sa trabaho, no? Tanong natin, kailan pa nangyari na ang hepe ng kapulisan ay naging tagapagtanggol ng mga addictus? Only in the Philippines. Mga drogista, addictus, only in the Philippines. Nakakapanglambot po ito. At number 2, kailan pa po nangyari na yung sinasabi niyang mga workers natin per hour daw dito sa Pilipinas? Hindi po per hour ang majority ng mga workers sa Pilipinas. Hindi po tayo Amerika. Baka ginagaya niya tayo sa Amerika, sa European country, doon po per hour. But this, our country in the Philippines, ang majority po dito ay per day. Mayroong 15:30 o kinsenas katapusan. Mayroon namang mga weekly, no? Per day po talaga ang majority ng mga manggagawa sa Pilipino. Hindi per hour. Yung mga driver na kung tawagin per biyahe naman. Hindi ba? Yung mga halimbawa yung truck ng yung bilog na ang karga ay langis, gasolina, diesel, kerosene. May kilala po ako, driver siya ng per biyahe naman po ang trabaho. Pero per hour, siguro yung mga nagtatrabaho sa Jollibee, but the majority, mga Jollibee, McDo, baka per hour sila. But the majority of the workers here in the Philippines ay per day. Hindi po per hour. Parang lutang po itong si PNP chief natin eh. May nakapansin din po sa relo na suot ni Marbil. Asan ba yun? Ito po, yung kanyang relo. Kasalukuyang ini-scan pa, pero may mga duda na ang netizen na basa ko yata ito sa post ni Jason sa. Kundi daw ito Patek Philippe, na sumisikat. Alam nyo, kay Kimbo ko lang nalaman itong Patek Philippe na brand ng relo nito eh. Kay Kimbo lang eh. Kung hindi raw Patek Philippe, ito daw po ay iWatch 9. So, kasalukuyan pang kino-confirm, ini-scan ito pong iWatch or Patek Philippe ni
ni Marvel. Pero kung ito po ay nagkakahalaga ng mga 100,000 lang naman, eh siguro can afford naman, no? Pero once na ito ay nag 900,000, 1 million, 2 million, eh alam na this. Kasi halimbawa sa akin, ang relo ko po ay Lacoste. Ito po ay 11,000. Kung ihahambing mo po sa 100,000, maano pa rin eh. Ang layo pa rin ng diferensya. But 100,000 siguro can afford na, no? Pero this problem sa ating gobyerno, sa ating administrasyong bangag, imbis na mag-warning sila, huwag kayong hahawak ng droga. May kalalagyan kayo. Imbis na ganun ang gawin, imbis na mag-advise, please, wag niyong susubukan kahit isang beses. Because this is addicting. No? Kaya sabi niya, mga gumagamit ng drugs, hindi raw sila addict. Eh, addicting nga yan eh. No? Kahit isang beses ka lang siguro magkasino, tapos nasarapan ka, ay, mga nagkakasino po. Lahat ng mga naipundar nila andun, na-shoot na dun sa lahat ng kayamanan nila. Naisugal na nila sa kasino. Isang beses lang silang pumunta at nasarapan. Ayun na, gabi-gabi na. Addicting po ang sugal eh. Ganon din ang alak, sigarilyo, lalong-lalo na ang drugs. No? Yung mga gumagamit daw nito kasi kailangan sa trabaho. Kita nyo, parang dinidepensahan niya, parang ipinagtatanggol niya. Yung, hindi naman lahat, yung iba na gumagamit nito kasi kailangan sa trabaho. Napakamalas ng Pilipinas. Minalas na tayo sa mga nakalipas na mga pangulo kay Noynoy Aquino. Sinuwerte tayo ng malaki nung dumating po si Pangulong Duterte. At least 6 years nakatikim tayo ng masasabi natin greatest president in the history of the Philippines. After 6 years, ayan na naman. Minalas na naman ng Pilipinas ang ating inang bayan sa kamay nitong Marcos administrasyong bangag. Imbis na warningan nila, wala tayong naririnig eh. Di po ba? Wala tayong naririnig na pagmamalasakit na isang nakapagbabagbag damdaming advice na please, wag po kayong susubok ng illegal na droga. Wala eh, wala tayong marinig na ganun. Kaya hindi mo masisi ako ngayon at ewan ko yung ibang tao. Kaya nakakapag-isip at nakakapagtanong tayo sa sarili natin. Hindi kaya ang pinakamalaking sindikato ng droga ngayon dito sa Pilipinas ay naiisip nyo ba yung naiisip ko? Hindi kaya? Kasi nung nag-conduct ng war on drugs si Baste sa Davao, aba, binatikos ng gobyerno. Natandaan nyo ba yon? Napaiktad nga ako sa upuan ko noon habang nagkakape ako eh. Nung napanood ko, nabasa ko yung reaksyon after mag-conduct ni Baste sa Davao ng war on drugs. Ilang araw, pinalitan yung kanilang mga pulis. Diba? Mga pulis ni Baste. Yung mga taga Davao, tinapon yata sa Maynila. Yung mga taga Maynila, yun ang ibinigay na pulis. At parang may instruction na ron. Parang ikinasasama nila. Ayaw nila. Ayaw nila na, uy, wag niyong aawayin ng mga tulak dyan. Wag niyong kakantiin, wag niyong gagalusan. Kailangan bloodless. Kaya ang lalakas ng loob ngayon. Walang takot. Kahit doon sa Malacanang complex, nagkakaroon ng negosyo sa ipinagbabawal na gamot.
Nakikita nyo yung ginagawa nila. Obvious na obvious eh. Parang nakapanig sila doon sa mga nagninegosyo ng drugs at mga parokyano ng drugs. Parang doon sila nakapanig. Kaya mag-iisip ka, ito kayang pinakamalaking sindikato sa droga ngayon ay naisip nyo na siguro kung ano yung nasa isip ko. Anyway, punta po tayo dito po sa airport. May papakita lang ako sa inyo. Ito po medyo nagba-viral na rin. Wait lang po. Pisahan natin. Ayan. Panoorin nyo. Non-stop yan, non-stop. Non-stop yan. Manual. Manual po yan, non-stop. Ulitin natin. Ulitin po natin. Parang meron siya itinutulak eh, no? Ang hirap. Magkano kaya ang sahod niyan? Walang pahinga yan. Kapag nagpahinga siya, hindi gagalaw yung mga bag. Anak ng tete niya. Panahon na naman ni Pangulong Noynoy Aquino naitanghal ang ating bayan, ang Pilipinas, na worst airport in the world. Pero sinuwerte tayo, no? Nung dumating si Pangulong Duterte, pinangaralan ang ating bayang Pilipinas na most improved airport in the world. Hindi ba? Palakpakan tayo dyan. Pero minalas na naman po tayo dito po sa Marcos administration. Bumalik po tayo sa worst airport in the world. Pero alam na natin kung bakit pinasama nila ang airport para ma-privatize nila yung controlling sa airport. Walang iniwan po yan sa tubig dati, 1990s yata yun. Pinasama nila yung serbisyo ng tubig. Andyan ang tubig sa gripo, ang baho, madumi. Kailangan may mga advisory sa TV, mapapanood tayo commercial. Kailangan mo munang pakuluan ng 15 minutes para pwede mo nang inumin kasi wala pa namang refilling station dati, 1990s. Pero may mga bottled water na sa SM nun. Mineral water kung tawagin. Pero mga refilling station wala pa po, hindi pa uso nun. Pinabaho nila yung tubig para ma-privatize nila. Ganun po yung mga style ng lugar ko eh. Sasabotahin muna nila para maipakita kasabot ng mga mainstream media ang pangit ng palakad ng gobyerno, ang pangit ng palakad. Kailangan para maisaayos to, i-privatize na natin. Ito pong airport, ano po yan eh, kagaya po ng tubig, kuryente, ano ba ang tawag doon? Yung kailangan talaga. Yung kailangan, anong tawag doon? Yung nauso nung pandemic. Yung kailangan siya. Anong tawag doon? Kalimutan ko. Diba? Yung pagkain, tubig, kuryente, essential. Ayun. Palakpak. Naalala ko. Essential po yung mga kinukuha, no? Kinakamkam ng mga oligarko, mga essential. Tubig, langis, kuryente, airport po, essential din po yan. Ang nakakabahala dito dahil private na yung nagko-control sa airport natin. Pinaka-pambansang airport natin. Hindi kaya sa susunod na may maging bagong presidente natin at hindi kaalyado nitong mga oligarko na nagmamay-ari ng airport. Alam ko mga lusyutan yan, pero according sa balita, ito'y Ramon Ang. No?
Kaya pag hindi nila kursunada ang presidente, sabotahin nila yung airport. Dahil lilipad ang presidente, alam mo yon. Kasi kalaban sa politika, dapat talaga gobyerno ang nagkokontrol ng ating airport. Meron pa po tayong isang isi-share na balita. Ito po ay para sa mga pro-US, no? Na masasabi nating anti-China. Ito po. Ipo-plus na lang natin sa screen. USA tourism booms with visa-free travel for 42 countries including Germany, Japan, Australia, UK, and Schengen nations. Pagpatuloy natin. Ito. 42 countries visa-free. No? At pwede kang mag-stay ng 3 months sa Amerika. 42 countries. Yan po yung promotion nila para mag-booms yung kanilang tourism industry. Ang tanong po dito po sa 42 countries. Free visa travel po ito Wala na pong visa-visa. No? 42 countries. Ang tanong po, kasama ba ang Pilipinas dyan? Tanungin natin yung mga sampalataya sa Amerika. At hate na hate ang China. Tanungin natin yung mga pro-US na yan. Kasama kaya dito sa 42 countries ang Pilipinas? Hindi. Hindi kasama po. Kaya yung Amerika, ang tingin sa atin, dangerous people. Kumbaga, ang tingin sa atin, tae kayo. Kaya yung mga sampalataya, ang mga DDS po, kami mga Duterte supporter, ako po in person, walang halong politika. Hindi po ako pro-US, hindi rin ako pro-China, hindi rin ako anti-China, hindi rin ako anti-US. Pro-Philippines po kami, mga Duterte supporters. At kami po ay naniniwala doon po sa policy, foreign policy ni Tatay Digong. Friends to all, enemy to none. Yan po yung unang policy ni Marcos Jr. Yung siya'y nagsisimula pa lang, pumunta na nga siya, di ba? Una siyang pumunta sa China. Nagsalita siya sa UN. Our policy is friends to all, enemy to none. Madiin at matapang niya pang sinabi yon. After, nung nakipag-usap siya kay Biden, doon na naiba. Doon na naiba yung nagkawindang-windang na ang Pilipinas. Na naibalita na sa international news na binubuli tayo, kinakawawa tayo to demonize China dahil sa sariling interest ng mga Marcos. Ito'y meron pa palang kaso sa Amerika at ang kanilang ari-arian, ang kanilang pinoproblema, iniintindi. Hindi nila iniintindi yung mga mangingisda na nangingisda sa Scarborough na ngayon ay hindi na makapangisda. Dati hitik na hitik daw doon mangisda, malaki ang kanilang kinikita. Sa isang laot, kumikita sila ng 10,000, naglalaro sa ganon. Kung mag-iiba ka ng trabaho, mga ngamuhan ka, ang hirap ng labanan. Kung may sarili kang bangka, mag-isa ka lang, makakapangisda ka, kikita ka talaga. Yun ang gusto nila anong ginawa ng mga congressman, di ba? Nagbigay ng ayuda, mga pang-uuto. Andyan, yung mga congressman doon sa bang probinsya yon. At ang sabi ng isang mangingisda, itong ayuda band-aid solution lang yan. O di ba? Ito po, papakita ko sa inyo. Yung 42 countries at wala dito ang Pilipinas. 42 ang dami nun. Visa free. Pero itchapwera ang Pilipinas. Ayan, Germany, visa free countries. Germany, Belgium, Italy, Andorra, San Marino, Japan, Slovakia, Malta, Finland, Czech Republic, Qatar, United Kingdom, New Zealand, Estonia, Greece, Netherlands.
Monaco, Austria, Ireland, Poland, Sweden, Slovenia, Israel, Chile, Singapore, Luxembourg, Denmark, Norway, Liechtenstein, Croatia, Australia, Latvia, Brunei, Spain, Iceland, South Korea, Hungary, Portugal, Lithuania, Switzerland, France, Taiwan. Kumbaga, yung mahihirap na bansa, wala. Hindi kasali. Ang tingin sa atin, mga dangerous people, parang andiyan kasi yung mga nagtatanggol ng terorista, nagtatanggol ng mga adik, yung mga Gabriela, act teachers, Makabayan Black, ipinagtatanggol ng mga terorista, nag-iingay sa buong mundo. Andyan si Rizal Ontiveros, pinagtatanggol ang mga kriminal na naibabalita sa buong mundo dahil sa kanila yan napapasama ang Pilipinas, or yun talaga ang pakay nila. Ang mapasama ang Pilipinas, pabagsakin ang gobyerno na hindi alam ni Bongbong Marcos, or alam naman siguro. Kaya lang, gamitan po ngayon politiko. Gamitan. After magamit yan, hindi naman titigil itong mga teroristang komunista na to na mapabagsak ang gobyerno. Ay nako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. See you po next time. God bless. Bye-bye.